isa sa mga nakakapangilabot mga kababayan na porsyon doon sa ginawang hearing sa impeachment kay VP Sara kahapon ay etong kanilang selebrasyon mga kababayan pagkatapos silang ipasa ang impeachment case laban kay VP Sara. Etong mga impacto na ito mga kababayan no, kung matuturingan. Grabe talagang palakpakan. Just the Lord. High five! O ganyan. Oh. Hindi ito masyadong nakita sa TV dahil nakat na mga kababayan Pero sa live streaming mga kababayan, ito kuhang-kuha. Panoorin niyo po ha. The motion is approved Approve by na daw. unanimous vote. Uy, grabe no, unanimous mga kababayan. Lahat sila. 53? 53? Meaning mga kababayan, automatic na sila mayroong 53 na boto mga kababayan sa impeachment. 50 plus na lang ang kulang. Pasado na. At nag-head count na daw si Sandro Marcos at sabi doon sa pahayagang politiko mga kababayan ha, nag-increase daw ang allowance ng mga kongresista. Coincidentally, ngayong ipapa-impeach VP Sara. Tapos yung mga for later release mga kababayan ng mga proyekto, i-release na rin after magbotohan. Hindi ba pamba-blackmail na naman iyan? Ginagamit na naman mga kababayan ang proyekto bilang blackmail. Graft yan mga kababayan. Itong si Sandro no, dapat kung si Sara na kulong yan habang buhay mga kababayan yung yan. Sandro Marcos ng Charis Pempenko. No, eto, diniklara na lusot na daw sa kanilang Injustice Committee. That concludes our voting. Ganyan mga kababayan, Ito yung mga petitioner mga kababayan na nagsampa ng kaso kay VP Sara. Kasama itong And mga, ayan mga matrimonyo. Hallelujah, hallelujah. Celebrate na mga kababayan, Woo! Hallelujah! Bawal kasi pumalakpak mga kababayan, Kapag on session pa. Ganyan-ganyan na lang sila. Gesture ng hallelujah mga kababayan. Di ba, matrimonyo? Diyos ko, Lord. Tingnan And nyo. the chair pronounces Oh. that the existence of probable cause Oh. has been declared. Deklarado The hearing is na. suspended until May 4, 2026. Suspended! Oy. Ayan, si Percivalis mga kababayan, Standing ovation! Ang UERs! Tingnan nyo si Percival Punyetex, Standing ovation talaga. At saka, napakataas, Ang kamay. I love it, I love it. UERs. High five. High five si Panot, mga kababayan, na suki ng plunder case sa ombudsman noong panahon ng mga kababayan ng bago kay Marcos. Ang tag nitong si Panot, mga kababayan, suki ng plunder case sa ombudsman. Andyan yun sa mga pahayagan ha. Ang daming kaso niyan, mga pending mga kababayan sa ombudsman daw dati. Wala natin ngayon kung nabasura na ba dahil kakampit na nila si Boying Rimulya. High five mga kababayan. Tak! Grabe, pinaganyan Tingnan nyo, lakas na makahampas mga kababayan. Success! Tingnan nyo, success! High five dala mga kababayan, handshake. Ang mga putragis. Tapos yan pang babaeng isa na mga kababayan creepy mga kababayan itsura Isa din yan sa mga hudas mga kababayan dyan. Ayan ito ko rin. Boto na ang House Justice Committee. May Ito probable update. cause ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan, automatic na yan mga kababayan ha. Yang 53. Siyempre sila ang suri mga kababayan So ipipresent nila yan doon sa sa plenaryo na lahat na ng mga kongresista. So sigurado ng yes ang kanilang boto niyan mga kababayan dahil nag-yes na sila dyan Sila na nga ang nag-suggest na mayroong probable cause. So ang boto niyan mga kababayan, yes na rin doon. So, kaunti na lang ang kulang ni Sandro Marcos, mga kababayan. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Live siyang nag-uulat mula sa Batasan. Isaiah, ano na ang Anong kabaliwan na naman dyan? Purina sa botong 53-0. 53. Andun ba si Rufus, mga kababayan? At saka si Suntay? Kung bumoto sila, nauwi lang sa wala yung pagpuputak nila. Unanimous ang naging desisyon ng House Justice Committee para deklarang may probable cause o sapat na mga batayan ng mga reklamo laban kay Vice Diyos ko, Lord. President Sara Duterte. Ang mali lang dito mga kababayan, kung talagang sinabi nilang maka-justice sila mga kababayan dahil Justice Committee, sana
pinalusot din nila ang impeachment ni Marcos para malaman din natin sa Senado eh. Kaya nga lang itong Justice Committee, injustice mga kababayan dahil wala na probable cause si Marcos. Samantalang sa survey ng mga tao, si Marcos nga ang negative at frustrating mga kababayan, wala nang tiwala ang tao. Si BP Sara pa ang mataas. Kaya napakahudas. At yan nga ang third and fourth impeachment complaint. So ruled. Bartilyo. That concludes our voting. Oh, ayan na. And the chair Hallelujah, pronounces hallelujah. The existence of probable cause has been declared with respect to both Ayan. the Sabalia complaint Saba. and the At the same time, mga kababayan, yung Sabalya, andun din si Dilima sa petitioner. Cabrera complaint. With that, we direct the committee to prepare the necessary committee report. Pagbobotohan na ng mga leche. Subalit bago yan, Mga walang hiya. may ilang pang mga mambabatas ang sumubok na pumigil na maganap ang botohan ngayong araw dahil nga sinasabi nila dapat pa magkaroon ng isang pagdinigong isa pang pagkakataon si Vice President. Pagdinig, tama na yan. Puro kayo mga mga kababayan, ang dami-dami na nilang ginawang invento mga kababayan kay VP Sara, nakakahiya. Sara Duterte para humarap nga dito sa Kamara. Pero ayon sa mayorya ng mga miyembro ng komite ay kailangan ng ituloy ang botohan ngayon dahil naging sapat ng araw ang panahon para bigyan ng pagkakataon si VP Sara na humarap sa mga pagdinig, ngunit Hindi na nga yan haharap dyan dahil ano pang haharapin? Grabe no, si Abante mga kababayan, grabing pambababoy niya kay VP Sara no. Sabi ni Abante, tinimbang daw niya si Sara mga kababayan, tinimbang daw nila dyan. Napakabigat daw ng mga ginawang kasalanan sa bayan, Diyos ko Lord. Tapos sabi pa niya, ngayon na ako nakakita ng isang leader ng bansa na ganito ka arrogante. Arrogante daw si Sara at saka pa yung term niya? Something na kapal ang mukha. Basta ganyan mga kababayan. nagpakita ang vice. Ikaw ang makapal ang mukha, Abante. Hindi ka nga nanalo. Mahaba ang naging talakayan ng mga miyembro ng komite kaugnay sa pagbubukas ng sealed box na naglalaman ng tax Ayan. records ni VP Sara. Isa din niyang kagunggungan mga kababayan. Sako po. Bakit? Bakit nila pinasampina? And then pagdating doon mga kababayan, ayaw nilang buksan. Ibig sabihin, natakot sila kay Sa Manscarpio. kapangyarihan natin, kasama sa mandato natin, flowing from the Constitution itself, to do that, to open the box and examine the contents of the box. Eto si Abante Liling mga kababayan. Natakot. Ang trabaho ng House Oh, ay tukuyin umatras ang yagbol si lamang Abante. ang probable cause kung may usok ba May uso sa ha? likod ng apoy. Usok mong mukha mo. Pagtitimbang ng Pupunta ka sa impyernong usok mo. Usok ng impyerno ang malalanghap mo, Abante Liling. ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate Dahil kakasuhan ako ni Manscarpio. sitting as an impeachment court. Takot. Pero sa Takot, Paladis! sa pagsasantabi sa kahunang ending, sa botong 38-6, hindi na nasilayan ang tax records ng bise. Sumalang din sa Natakot mga kababayan dahil pati na si Ngiwi Percival at saka si Cheljok na mga kababayan. Di ba ang angas nila? Sa Pina, bumoto pa sila mga kababayan ay pasampina and then right now, bumoto ng no. Wag na nating buksan si Cheljok no mga kababayan at si Percival. Bakit? Natakot na ba? Tapos sabi pa ni Percival, bakit ka naman Manscarpio? Mayroon daw favoritism mga kababayan si Manscarpio dahil bakit sila lang daw ang sasampahan ng kaso? Diyos ka Lord! VP Sara. Ninyong lahat, Talagang ina ninyong lahat dyan sa Kongreso. Martin Romualdez, Lisa Marcos, mga buhaya, lahat. Jukang Jinimes na sila. Bongbong Marcos. Bobo, Marcos, Gunggong Marcos. Mag-alala ma'am sa security ko. Kinat nila mga kababayan kung anong dahilan ng bakit nagbura si VP Sara. Anong ginawa nila sa mga tauhan ni Sara mga kababayan? Pwede yung ikamatay ng ni Zulaika. Dahil mga kababayan na uneasy na mga kababayan dyan. Tapos, etong mga buhaya, ayaw palabasin, ayaw dalhin sa ospital. Sino hindi makakapagbura Kasi niyan? may kinausap na ako na tao
Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, Araneta, Patayin. si Marjorie Kung ano ha, ang sabi niya mga kababayan ha, kung patayin ako, It's no joke. Hindi raw talaga ito joke dahil ayon sa NBI, 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition bakit hindi nagsampa ng kaso si Admiral? Dapat nagsampa siya ng kaso. ang kinahaharap ngayon ng bise. Kung hindi tama ang ugaling ito Ay, nako, ngiwi! para sa second highest official of the land, Ikaw, tama yung ugali mo. Ungas ka. lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Iyak ka? Humanda ka talagang ngiwi ka kapag si VP Sara na presidente. Kurina, base nga doon sa video ni VP Sara, masasabi natin na ito ay conditional. Dahil kung pakikinggan nga natin, ang sinasabi ni VP Sara ay kikilos lamang yung kanyang inutusan ay kung Diyos ko, siya Lord. ay unang papatayin. No? Doon pa lamang papatayin itong first couple at si former House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon sa mga mambabatas, Kurina, kahit pa ito ay tinatawag na Ano kayo, judges? conditional threat, ito pa rin daw ay labag sa batas. Mga hudas lahat sila mga kababayan. Dapat no, hindi na ito palampasin ito mga kababayan. No? I-audit mga kababayan ito. Imbestigahan ito pag si Sara na ha. Siguraduhin na nilang malinis sila mga kababayan. Dahil kung hindi, talagang may karapatan si Sarang panagutin yan mga kababayan sa kanilang kahudasan. This is an impeachable offense which violates the Constitution. Thus, it is betrayal of public trust. Thus, it is a high crime regardless of whether it is a threat because of the gravity. Gravity, punyeta ka, isa din yan ang mga kababayan, may langaw sa noo. Of this act by the Vice President. Kurina, Grabe no, kasalbahin nitong Sa tingin nyo, kung ma-impeach nyo si Sara, matutuwa ang Pilipino sa inyo. Ang may problema talaga mga kababayan ay si Bangag. Tapos si Sara ang ipapa-impeach. Lintik lang ang walang ganti, mga leche. Lintik lang ang walang ganti. sinabi rin kanina ng NBI na kasalukuyan na rin sila nagsasagawa ng investigasyon. Kaugnay naman Isa pa yung NBI mga kababayan, sinungaling. Di ba sabi na ni John Vic mga kababayan na hindi nga si Tebes ang binisita niya? Hindi si Madriaga ang binisita ni Sara. Pero sa NBI mga kababayan, mukhang binaliktad. Diyos ko Lord. sa mental condition ni Vice President Sara Duterte, yan nga ay dahil sa mga nakaraang pahayag ng Dinadamay na nila lahat. bise. At Pinapalabas kabilang sila mga kababayan na mayroong problema sa pag-iisip ang mga Duterte. Diyos ko Lord. Kayo ang may problema. Kayo nga ang addict na sinasabihang addict yung gusto ipa-hair follicle test. sa mga ipinakita kanina sa pagdinig ay yung ilang mga past videos ni VP Sara at maging ng kanyang mga kaanak, kabilang na nga dyan yung kay Pulong Duterte. Nitong nakaraan ay sinabi niya na ulo lang ni PBBM ang Palagutin sa korupsyon. Kumpletohin nyo ang context. kanilang kailangan. Samantala, Purina, dahil nga ito nga ay diniklarang may probable cause, Paano nasali si bubuo Baste? na ang House Committee on Justice ng kanilang committee report at ito ang isusumitin nila sa plenary. Tapos alam nyo mga kababayan, mag-create na sila ng another set of investigation, another Quadcom 2.0 para imbestigahan ang ugali ng mga Duterte. Ng Kamara. Purina. So Ay, Isaiah, kailan nako. naman inaasahang tatalakayin sa plenaryo ang impeachment? Purina, on Monday, we are expecting na bubuo na ng committee report ng House Committee on Justice kaugnay nga sa mga naging pagdinig nila kaugnay sa complaints o mga complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At matapos ito, isasumitin nila ito sa Sige. plenary. And after that, magkakaroon lamang ng deliberation ang mga mambabatas at Huwag nyo masyadong dibdibin mga kababayan dahil marami na ang inaatake sa puso pero isipin nyo na lang na malalampasan ito ng mga Duterte at natin. Kung hindi man ngayon, darating din ang panahon, mauubos din yan mga kababayan, matatapos din yan lalong-lalo na tayo. Majority sa atin ay matitino ang utak mga kababayan. Pagdating sa eleksyon, doon na tayo mga kababayan maghihiganti. Pa-impeach man si Sara, sige. Hindi lang sa 2028 mga kababayan ang chance ni Sara. Marami pang panahon at hindi lang si Sara ang pambato natin mga kababayan. Marami pa. Huwag lang kayong masyadong ma-stress dahil high blood. Disgrasya tayo niyan. Baka ma-stroke. Totoo yan mga kababayan. Kaya nga tayo, hindi nga tayo
masyadong dinadaan na lang natin sa mga kababayan, sa tawa itong kabangagan ng Marcos administration na ito. Dahil kahit paano parang nakaganti tayo, pinagtawanan natin Doon sila. na nga Corina ay magsasagawa na sila ng botohan, which is 1/3 votes ang kinakailangan na boto. Botohan mula ng sa mga House of gunggong. Representatives. Katumbas yan ng 106 votes ng mga mambabatas. Corina. Mambubutas. Maraming salamat ay Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Abante Batasan. liling. Hindi lang sa loob ng Kamara, naging mainit ang talakayan sa impeachment ni VP Sara. May ikinasa rin kasing protesta sa labas ng batasan. Protesta Yan ang din. agenda report ni Janina Vela live mula sa House of Representatives. Ang nakakatawa mga kababayan, ang nagprotesta, ito pang mga anti-Duterte. Janina, ano yung update mo dyan? Grabe no, eto no, kasama silang kanilang mga kababayan no, sa kanilang mga part ng propaganda nila is to hire these people mga kababayan na magprotesta. Galawang dilawan at mga galawang mga makakaliwa at mga galawang mga NPA mga kababayan. Pinky, habang nagtipon ang House Committee on Justice para sa ikatlong clarificatory hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, nagtipon din ang bagong alyansang makabayan upang Yan sa makabayan. Scholar. itulak ang komite na bumotong pabor sa finding of probable cause. Kinilatis ang pagkatao ng Kilatisin niyo yan. Vice Presidente sa loob at labas ng Kamara Scholar. habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Sino ba talaga ang Ay, nako. vice-presidente? Hindi mo alam, gunggong ka. Siya ba talaga ito? Siya ba ay lingkod bayan? Shut up. Maletagang. Na yumuyuko sa batas? O isang makapangyarihang tao? Grabing pambababoy ni Luis to mga kababayan, no? Grabing twisting niya. Ito si Luis to mga kababayan. Dapat talagang malilintikan to kapag si Sara na. Legally ha, legally. Na gustong paluhurin ang batas. Diyos ko Lord, paluhurin ang batas. Kayo nga nagpapaluhod kay We will Sara. not bow down to Ay, Diyos ko Lord! Tama na nga ito mga kababayan na mga K-pop. Sabi nito pa siya, K-pop, K-popangit. Kaugnay ito ng video noong November 20. Move on na tayo dito ha. K-pop eh. Sabi nito pa siya, K-popangit. Ang kanilang boto doon sa dalawang impeachment complaint at doon sa napanood ko kanina, i-consolidate daw yung dalawang impeachment complaints. Maraming salamat sa iyo, Janina Vela, nag-uulat ng live mula po dyan sa Batasan. Hudas.